overweight ako sa timbang. Problema kasi yung per axle weight doon nagka-problema. Full tank pa ako ng diesel, so bibigat pa siya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an action. Good morning mga kabiyero. At simulan na naman ako ng araw ng biyahe. So narito ako ngayon sa bahay. Dito ko na naman ginarahe yung aking unit. Kasi nga yun nga, kahapon nagpalit ako ng mga filters. At yun nga, yung DF fuel tank filter na lang hindi ko napapalitan. So hanap lang ako ng right tools para mapalitan. So yun, nakapake na ako ng mga gamit. Nalagay ko na rin aking mga baon na ulam. So yan, mga baong ulam, init-init na lang. So may pang breakfast tayo dito, pancakes, tsaka yung saba. Yan, saging na saba. Breakfast. So yun, may dala rin ako ng ito, sa cold flu. Kasi nga medyo sinaman ako nung nakaraan. So kailangan magdala tayo ng mga gamot. So meron din naman ako dito mga iba pang mga medicine. Papawala niya. So naka-ready na. At masama yung panahon ngayon. So kailangan na ingat-ingat tayo sa biyahe. So takbong ano lang, takbong ano lang, yung alalay lang. At saka hindi naman kailangan magmadali kasi yun nga, masama ang daan. At saka for your own safety. So papunta ako ngayon ng Georgia. Idadrop lang doon. Tapos kukuha ako ng empty or switch trailer doon, or yun, minsan kuha ako ng empty ron tapos live load sa ibang kumpanya then pabalik na. So yun, at magpupuel lang ako kasi nakailaw na. So baka abutin pa ako ng ubos ng diesel kasi nag-warm up ako kanina pa ng truck. Kasi pag malamig, mas mahaba yung hours of time ng engine run, unlike ng summer time kasi kailangan mas mag-warm yung engine bago natin patakbuhin sa highway. So yun, tara na. So naka-hook up na ako ng aking trailer. So yan, hindi ko na nagawa ng video na mapakita sa inyo kasi umuulan at maputik din dun sa yard namin. So para makatapos agad ako.
So ayun, check ko naman siya lahat, okay naman. So narito na ako ngayon sa Morris. So it's freezing rain. So ayan, nag-uulan, tapos mababa ang temperature, +2. So tatawid na ako dito sa border ng Pembina, North Dakota. So ayan ang itsura ngayon dito. So may forecast nga ng freezing rain at light snow. So combine siya. So ngayon medyo ulan pa. So maya maya madulas kasi mababa yung temperature. Magtutunaw, tapos magiging ano na yan, magiging ice. So doon meron pa may mga green pa na damo. So ano lang, mabagal lang ang takbo ko, hindi man ako nagmamadali. Kasi ang deliver ko pa naman ito is Tuesday pa. So ano lang, playing safe lang. So ang problema ko lang kasi dito sa truck ko ngayon, basagar tong nag-uulan na malamig, mag-iilawan ng ABS. Hindi ko alam kung anong problema. Hindi rin naman nila nakikita sa dealer. Ngayon wala siya kasi pinatay ko yung makina. Parang na-reset siya uli. So mamaya lalabas na ulit yan. Ito, takbong ano lang, takbong alalay lang. Kumbaga sa tawagan namin sa aming mga manlalakbay is 1-2-1 nga lang, ika nga. Makakarating din sa patutunguhan. Hindi mo man kailangan maging matulin sa daan. Dahil wala naman tayong inahabol na delivery appointment. Ang mahalaga is makarating at may deliver yung load ng ayos at safe tayo. So yun lang, madumi na yung aking isang side mirror. Inisin ko na lang mamaya pagtigil ko sa truck stop or rest area. So wala, ganun talaga, nagtutunaw, putik kasi mayroong konting sabog ng asin, buhangin sa kalsada, kaya yung talsik niya is sa atin napupunta, puputik. Meron na lang ako 9 hours and 45 para mag-drive, less 2. So meron na lang akong 7 hours. 7 hours to drive sa US. Then need to take a rest 10 hours bago bigyan ng 11 hours drive. So yun nga, ibang oras ng hours of service ng US sa Canada. Mas maigsi compare sa Canada. Mas mahaba yung driving time, 13 hours. Good afternoon, sir. Hello. Thank you, sir. Have a good day. You have 6 hours and 23 minutes of remaining drive time. Mga border, yung mga maraming tanong. Minsan nakaka-tsempo ng mga konti lang ang tanong. Dito nakatawid na tayo ng border. Pasok lang ako ng gate.
Insert your parking ticket. Yan, nakatawid na ako at tuloy-tuloy na ako papunta ng Newnan, Georgia. So 3 days or 2.5 days bago ako makarating ng sa di-deliver ako. So dadrop ko lang tong trailer sa Georgia, sa Newnan, Georgia. Kasi itong load na to is hindi naman kailangang antayin ipa-empty kasi hindi siya nakapaleta. Mano-mano siyang niloload. So mano-mano rin siyang i-unload. Day 3. So yun, at nakapag-deliver na ako ng aking load. So ang ginawa ko is, yun nga, yung load ko is drop lang sa customer dito sa Georgia. So may reload na dapat ako kaso na-cancelled. Nag-aantay ngayon ako ng panibagong load offer kung saan ako pipick up ng load. At ang ginawa ko is dapat mayroong kukuning empty trailer doon sa pinagdrapan ko ng loaded kasi may trailer naman kami doon mga nakaabang. So nagbabtail lang ako dito sa pilot. So narito ako sa pilot, babtail lang ako. Yan. So nag-aantay-antay lang ako ng load offer, nakaligo na rin ako. So hindi ko na rin napakita yung kung saan ako nag-deliver kasi nga yun nga. May mga customer kami na bawal na kuhanan ng video or picture. So yun. So mag-aantay-antay lang ako ng load. Gagawin ko ngayon is mag-check na lang muna ako ng truck para mamaya dire-diretso na lang. So yun, pakita ko sa inyo. Pag pre-trip check na lang is, so itong truck ko nga pala is ngayon is naka-check engine. So in-scan ko is sa sensor. Yung knock sensor kailangan palitan. Siguro kailangan ko na rin magpalinis ng DPF filter. So matagal na rin akong hindi nakakapagpalinis ng DPF filter. So yun is a part ng PMS na kailangan ilinisin yung filter na yun, yung DPF filter. So napakamahal magpalinis ng DPF filter kasi kailangan palitan lahat ng mga kakalasin doon, yung gaya ng mga clamps, gasket at saka mga O-rings. So yun, at check muna ako ng truck. So mag-check ako ng oil. Kailangan muna check yung oil bago tayo magpaandar sa umaga. Kasi ito yung time na maganda mag-check ng langis kasi yung langis lahat nasa baba. Kasi matagal siyang nakatigil, hindi naandar. So yan, nasa guhit pa sakto. Ang belt, okay pa naman yung belt. Wirings okay naman. Bila. Coolant okay naman. Ito yung problema ko, may sumisingaw pa rin eh. Hindi ko alam kung saan. So papa double check ko na lang ulit, magpapa pressure test na lang ulit ako ng turbo. Kasi kada apak ko at saka kada bitaw may sumisingaw. So I don't know where is it. Wala namang sign dito ng carbon sa nagli-leak. Wala naman siyang sign. So ito bagong palit to. Ito yung nabutas yung last time. And ito medyo malapit ako magpalit. Ayan, napakadumi. So wala akong hila. Ayan, napakadumi ng truck. Nag-uulan kasi. So dito ako nakaparada sa pilot. Yan, parkingan ng mga trailer pero bobtail.
Bobtail lang ako pumarada rito kasi para madali. So ito, nagpalit na rin ako ng mga shocks, 4. Bagong palit lahat. Ayan, medyo okay naman. So yun na, tinakbo ng truck ko 822,000. So yan, naka-check engine. Pero na-check ko na yan, sensor, yung knock sensor sa DPF, so may catalytic. So inlet knock sensor yung papalitan. So okay pa naman siyang tumatakbo, wala namang problema. Yun nga lang, naka-check engine kasi kailangan palitan yung sensor. So magpapalinis na rin ako ng DPF, kailangan na rin palinis. Kaya nagdumi yung sensor siguro, kaya nag-faulty code yung sensor. So yan, ang tinakbo ng truck ko is 822,404 simula nung nabili. So malaki na, masyado nang malaki yung tinakbo. So yun, nag-aantay-antay na lang ako ng load offer ko. Then hindi ko lang alam kung pa saan ako pupunta. So dapat papalik na uli ako ng Winnipeg. So na-cancel nga yung load. O malaman mamaya. At update na lang. So nakahook up na ako ng aking trailer. Tingnan natin. Expiry ng safety ay 2024. So yun, nakalock.
So at least bagong trailer ang aking hila. Problema. So kailangan silipin ang ilalim kung walang mga damage. Sagad. Lagyan natin sa gitna. 41 empty. Bago. Bago rin ang gulong. Fener International 100 years since 1923 to 2023 and counting. Ano, tagal na ng Fener. Ano ako ng mga damo. Pakadumi ng truck. Pakadumi. Malapit lang yung pipikapan ko galing dun sa pinag-deliveran ko ng isang araw. So yun, na-layover ako rito ng more than 36 hours kasi na-cancel yung load ko kahapon dahil nang hindi pa daw ready. Pero yun pa rin ang load ko. Na-adjust lang na ngayon yung pick up kasi hindi na ready kahapon yung load. So ngayon pa lang daw na ready yung mga ikakarga sa trailer. So live load na pabalik ng Winnipeg. So dinadaanan ko ngayon is secondary highway. Malapit lang, 25 kilometers lang mula doon sa pinag-deliveran ko.
magtitimbang lang ako rito kasi alanganin yung timbang. So magsisigurado lang ako ng aking timbang. Bago ako mag-fuel, nagtimbang. Walang problema dito sa labs na to, napakasikip. First way. Number. Alright, I got your weight. You can pull forward to proper parking. Please do not block the cat's going. You can come in for your ticket. I got your weight, my friend. Yeah, I'm moving. Nakakita ko ng isang spot, may umalis. Ito ka park. Parada muna ako dito at ako'y kakain. Gutom na. Spot. Nabukas ang tiyaga, pag-antay. So ayan na mga kabiyero, nagtimbang ako ngayon dito sa lab. So nakuha ko na yung aking scale ticket. So meron ako scale ticket. So anong nangyari, overweight ako sa timbang sa drive. So yun no, ang tip, ang load ko naman is hindi siya overweight. Kung baga sa kan is katamtaman lang. Kaso ang problema kasi yung per axle weight, doon nagka-problema. So ang timbang ko ay ito, 11.5 ang steer, 34,260 ang drive, at 29,900 ang trailer. Ngayon kasi ako meron dito meron ako laging listahan.
So ito yung aking tawag dito, guide para sa total ng timbang ng per axle. So over ako ng 260, tapos nagpull tank pa ako ng diesel, so bibigat pa siya. So mangyayari, mag-a-adjust ngayon ako ng axle sa trailer para mabawasan yung sa drive at madagdagan ng bigat yung sa trailer. So itong trailer na gamit ko is meron tong marking. Ito 41 feet. Ito yung 41 feet na sukat. Ito yung sa Canada. So 41 feet from Kingpin doon sa una. So ito yung legal sa Canada. Ngayon sa US, kahit saan mo itayo yung axle, basta equal yung timbang, walang problema yan. As long na sa Canada kailangan lagi naka 41 feet. So mangyayari, mag-a-adjust ngayon ako ng axle. So markahan ko para di ako maligaw. Kuha tayo ng pangmarka. Kuha tayo ng pangmarka. Ito para so ito yung dating pwesto. Dito yung dating pwesto. So kailangan kong bawasan ng isa, dalawa, tatlo, kasi 250 ang isang butas. So 1, 2, 3, 4. Bawasan ko ng 4. Yan, 4 para sigurado. Or gawin ko ng 5 kasi malaki naman yung allowance ko sa trailer sa likod ang timbang So ito, meron naman siyang guide. Pagka yung ang PSI mo is yan, nasa below 80. So meron siya dito ng timbang na guide. So wala akong pamunas na dala So yan, below 80. So yan, nasa 15,000 pounds ang isa. Per load per axle. So 15 ang isang axle. So nasa 30. Wala pa. Kasi ano lang to 70. 40, 50, 60, 70 nga. Bawasan ko hanggang dito. Okay na yan. So yun, i-adjust ko na. Umatras na yung trailer. So yung 41 narito na kayo sa gitna. So ito yung lock. So dapat doon, so abanti ko ng isa pang butas para para tama-tama. Isa pa. So ito, so okay na doon. Tama lang doon. Yan. So okay na yan. Yun na yan, tama. Sakto na yan. Kahit na 80 PSI. So yan, 30. Nasa 30,000 pounds. So yan, okay na siya. Pagpasok ko ng Canada, tsaka ako nalang babalik ito sa gitna. Okay na yan. So yan nakapag-adjust na ako ng aking axle. At siguro sure ko na tama na sa timbang. Kasi over lang naman ako ng 260. So ang isang tip lang, kapag kaalanganin kayo ng mga timbang, magsigurado kayo sa flat scale. At least kung ma-check kayo sa DOT, may mapapakita kayo na ito yung proof ng timbang. So at least kung ma-check or kung masabi nilang overweight yung timbang mo na ma-random ka sa DOT, meron ka may papakita. Kasi kung hindi mo ginawa ito, wala. Kasi matitikitan ka lang pag na-overweight ka So sayang, 'di ba? Tapos magkaka-violation pa yung lisensya mo, magkaka-violation pa yung company.
magkano lang naman tong patimbang ng cut scale. Pagka dito sa US, magkano lang naman kasi yung patimbang, $13 or $13.50. Sa Canada, magkano? $25 or $23. So, unlike ng matikitang ka, magkano ang penalty? Magkano ang penalty sa overweight? Napakamahal. Tapos meron ka pang ano sa license mo, may record ka pa. At least dito, sure ka. Kasi kung hindi mo ginagawa ito, alam mong alanganin yung pangarga mo, na umaasa ka lang dun sa timbang na okay lang, paano yung per axle? So anong nangyayari? Lumalabas yung ginagawa mo, hindi mo ginagawa ng trabaho mo ng ayos. Katamaran ang tawag doon, katamaran. So mas maganda na yung sigurado kasi ito certified automated track scale, yung cut scale. So ayan, okay na timbang ko, and then pabalik na ako ng Winnipeg. Tuloy-tuloy na siguro ako dahil magpapacheck pa ako ng truck kasi nag-check engine. Kailangan ko papalitan ng knock sensor, or baka ako na lang magpalit, bibili na lang siguro ako ng parts. So yun, at tuloy-tuloy na ako pa Winnipeg. Dito is maganda pa yung weather, pero sa Winnipeg daw is nag-snow na. So yan, at least wala akong inaalalang over ng aking timbang. Keep safe and keep on trucking.